Welcome to Donmar TV News Channel. Dismayado ang dating top diplomat na si Albert Del Rosario sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay sinabi nito na isa lamang papel na pwedeng itapon sa basurahan ang 2016 arbitral ruling. Iginit po ni Del Rosario na ang desisyon ng International Tribunal ay valid at binding at dapat ay maipatupad laban sa China. Dagdag pa ng dating kalihim, mismo ang China na ilegal na umuokupa sa West Philippine Sea ang naniniwala na basura lang ang arbitral ruling. Dahil dyan ay sinabi nito na maituturing bilang national tragedy na pumapanig ang Pangulo ng Pilipinas sa China at naniniwala na isang papel lang ang arbitral ruling na pwedeng itapon sa wastebasket. Binigyan din ng dating Foreign Affairs Secretary na trabaho ng Pangulo sa ilalim ng 1987 Constitution na depensahan ang claims sa West Philippine Sea at ipatupad ang ruling. Sinabi rin ni Del Rosario na hindi ito blame game sa pagitan ng mga Pilipino, kundi isang constitutional mandate na kailangan gawin laban sa mga foreign aggressor para sa kabutihan ng ating bansa. Ipinagbunyi ang pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016. Sabi ng korte, walang legal na basehan ng China na angkinin ang West Philippine Sea at ang anumang historic rights ng China sa lugar ay nawala nang hindi ito tumugma sa Exclusive Economic Zone o EEZ na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi ko kay Xi Jinping. Sa kanyang Talk to the Nation address kagabi, tinukoy ng Pangulong nasabing ruling at ito ang kanyang sinabi. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Sabi, ayan nga yung malawala ako. Ayan nga yung pinapaliwanag natin yung arbitral ruling na yan, yung sinasabi, okay, ay pinursu naman niya. Hindi niya na nga dinaan sa UN. Aside from nagsalita siya doon sa convention, naalala niyo yun? Nagsalita siya doon. Pero at the same time, in-approach niya mismo si Xi Jinping. So, yung sinasabi nila na bakit wala kang ginagawa, hindi ko kasi mahilig si Pangulong Duterte doon sa yung pabida. Ayan, kinausap niya ng masinsinan si Xi Jinping. Oh. Sige boss, Randel, orderin mo na. Actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang tinutukoy ni Duterte ay hindi kanyang pananaw kundi ang maaaring pagturing ng China sa arbitral ruling. Ang konteksto ng sinabi ng Presidente, that's as far as China is concerned. I-play niyo po uli. Yan ang hirap kasi sa kanila yung sinasabi na ibasura ko yun. Alam mo kasi hindi talaga sila nakikinig. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, binigay niya sa China pero ito yung sinabi ng China kung ibasura niya yan, papel lang yan They do not want to recognize that paper. Yun ang sinasabi. Ang pinapaliwanag ngayon ni Spokes Roque. Hindi niya sinasabing si Pangulong Duterte nilalang lang kasi yan ang issue nilalang lang o parang minamaliit ni Pangulong Duterte yung arbitral ruling na papel. Ang sinasabi niya, sinabi ko na ito sa China, sinabi ko na ito sa Pangulo, sa kanila, ang sinasabi nila is parang papel lang yan. Hindi kasi nila maintindihan, pasensya na pero talaga naman din minsan si Pangulong Duterte pag nagpaliwanag medyo ganun siya sa topic minsan. Kaya tuloy hindi rin naiintindihan Pero anong gagawin natin? Intindihin niyo. Bakit yung mga ibang tao naiintindihan? In other words, yan ang reaksyon ng China. Mr. President of the United Nations General Assembly, mas importante daw ang sinabi ng Pangulo sa United Nations General Assembly noong isang taon na bahagi na ng international law ang arbitral ruling at hindi sang-ayon ng Pilipinas sa mga gawaing nagmemenos nito. The proper construction should be pursuant to what he said to the UN General Assembly, which is the most authoritative declaration of the Duterte administration policy on the West Philippine Sea.
Sabi pa ng Pangulo kagabi paano daw may patutupad ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Hindi raw niya susundin ang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na humingi ng resolusyon mula sa UN General Assembly. Wasting my time and at the same time disrupting the good relations of China and the Philippines. Nasabihin mo na nag-ano ng utang na loob. Alam niyo na. Akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Hindi, alam mo sa totoo lang, feeling ko naman naiintindihan ng media. Kaya lang, kailangan lang nilang maghanap ng issue. Kasi ang media, whether you like it or not, nabubuhay sa issue. Oh, pag walang issue, wala silang balita. Para mga vlogger, pag walang content, pag wala silang mga issue, wala silang content. So lahat na lang ng issue gagawin nila. Kunwari, pupunta kakain iinom lang ng kape. Kunwari, magbablog iinom lang ng kape. Gagawa siya ng issue. Ay, nakaapak ako ng ipis. Ganon. Issue na yon para may content. O, di ba? Parang ganyan yung mga media. Naintindihan naman nila yung sinasabi ni Sa sobrang tagal na nilang na araw-araw nire-review yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Feeling ko naman naintindihan nila. Kaya lang talagang mahilig lang silang sumalsal para alam mo yun, magkaroon sila ng topic. Taong 2019, binanggit na ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinabihan na siya ni Chinese President Xi Jinping na magkakaroon ng gulo kung maghahanap na ng langis ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Nangyari daw ito na magpunta ang Pangulo sa China. Doon sa harap, sinabi ko kay Xi Jinping, one day I will go to where my oil in the West Philippine Sea. Sabi ko, sabi niya na, I think, Mr. Xi Jinping, I said, you should not do that. Why, Mr. President, that's ours. We are claiming it ours. Sabi niya, no, yes, whatever our claim is, huwag mong gawin yan. Sabi niya, why? We in whispers, ha? Nandyan sila, nandyan. You know, do not do that because there might be trouble. Awa yan. Kaya mo. Kaya ko na. Kasi minsan si Pangulo pag nagsalita, parang hindi niya sinasabi kung sino yung nagsasabi. Diba? Kunwari yan, kaya mo. Sino na yung nagsabi? Kasi nga, sinasabi ni Xi Jinping nga na magkakaroon tayo ng problema. Kaya mo. Ibig bang sabihin sinabi ni Pangulong Duterte yon kay Xi Jinping? Kasi yung pinag-uusapan nila si Xi Jinping. Nagigets yun na ibig sabihin. Ang sinasabi niya, kaya mo. Yung mga taong batikos ng batikos sinasabing lusubin ng yung island at i-insist yung arbitral ruling. Yun na ngayon ang kausap niya. Tumalon siya from Xi Jinping na nag-uusap sila tapos tumalon siya doon sa mga taong nagsasabing lusubin na ito. Kaya mo. Ganon. Mahirap bang intindihin? Mahirap ba utak ninyo? Padala ko yung mga naibi ko doon. For what? Padala ko yung mga Coast Guard doon for them to die? Hindi ako gago ng ganun. Why would I waste Filipino? Tama po ba ako na ganun din ang intindi ninyo? Di ba? Napakadali namang intindihin kung gusto nating intindihin. Ang problema, ayaw talaga nating intindihin. Yan ang problema ng mga media, mga dilawan na makapawok. Ayaw nilang intindihin. Di ba? Of just lives.